May video na nga tayo nagawa tungkol dito dahil napakaraming mga OFW ang nagtatanong, lalo yung mga malapit nang umuwi sa Pilipinas, na kung totoo daw ba yung nakita nila sa social media na magkakaroon daw ng lockdown sa Pilipinas. Ang sagot guys, at ayon naman sa paglilinaw ng DOH, ay hindi kailangan mag-lockdown ng Pilipinas dahil ang Mpox ay hindi naman nakakahawa sa pamamagitan ng hangin o tinatawag na airborne. Pinabulaanan ng Department of Health ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing muling isasailalim sa lockdown ang bansa dahil sa Mpox. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, hindi kailangan magkaroon ng lockdown dahil ang nasabing sakit ay hindi airborne. Aniya, mas maraming kaso pa nga ang naitala noong nakaraang taon. Ayon pa sa DOH, Clade 2 ang nararanasang monkeypox sa bansa. Mas mababa ang mortality rate o pagkamatay kumpara sa Clade 1B. Walang pangangailangang magkaroon ng lockdown dahil sa Mpox dahil hindi ito airborne. Huwag paniwalaan ang mga kumakalat na peking Facebook post na may mapanlinlang na marketing strategy, peking endorsement mula sa mga eksperto at hindi makatotohanang mga pahayag tungkol sa kalusugan. Itinanggi ng Department of Health na magpapatupad ng nationwide lockdown dahil sa Mpox. Kasunod yan ng mga kumakalat na post sa social media kung saan sinasabing magkaka-lockdown daw ulit tulad noong nangyari ng COVID pandemic. Sa pahayag ng DOH, iginiit nilang hindi nga nila iminungkahi na mag-lockdown. Hindi na raw ito kailangan lalo't pat hindi naman airborne disease ang Mpox. Ayon nga sa World Health Organization o WHO, ang monkeypox ay naipapasa sa pamamagitan ng close contact sa mga taong meron nito. Sinisiguro naman ng DOH sa publiko na walang outbreak ng Mpox sa Pilipinas. So ayun guys, DOH na mismo ang nagsabi na walang mangyayaring lockdown at hindi na kailangan mag-lockdown ng Pilipinas dahil nga hindi naman nakakahawa sa pamamagitan ng hangin ang Mpox o tinatawag na airborne. At ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa hanggang sa buwan ng Hunyo ay pareho lang sa mga requirements video na nagawa natin ngayong Mayo. Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng May 2025. At ganun pa rin guys, wala pa ring pagbabago. So, ang mga kailangan pauwi ay e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At kung manggagaling naman kayo sa bansang Saudi Arabia, ay kailangan nyo ng exit re-entry visa. At kapag for good na kayo, ay kailangan nyo ng final exit visa. Kapag pabalik naman sa abroad, ang mga kailangan nyo dalhin ay ang inyong e-travel departure card registration, ang inyong OEC or OEC exemption, ang inyong visa, passport at ang inyong ticket. Huwag nyo rin kalimutan mag-renew ng inyong OWA membership kapag expired na ito. Dahil ang validity ng OWA membership nating mga OFW ay 2 taon. So, kada 2 taon tayo kailangan mag-renew ng ating OWA membership. Hindi naman ito hinahanap sa immigration pero lagi ko sinasuggest na dapat tayo magre-renew ng ating OWA membership dahil insurance natin itong mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Karagdagang impormasyon naman para sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas na may mga pagbabago sa kontrata. For example, mga nag-change employer. At latest ngayon sa pagkuha ng OEC sa POA. Paano kumuha ng OEC ngayong 2025? May tanong kasi ang isang kababayan natin na nagpa-verify daw siya ng kanyang kontrata at first time niyang uuwi sa Pilipinas. Galing siya sa visit visa at naging employment visa sa ibang bansa. Nakakuha na siya ng kanyang OEC sa kanyang PAPSBAM account at updated na ito. Ang tanong niya, kailan pa daw ba niya pumunta sa POA office sa Pilipinas? Ang sagot guys, hindi niyo na kailangan pang pumunta sa POA office kahit first time niyong uuwi sa Pilipinas kung nakapag-verify na kayo ng kontrata at nakapag-acquire na kayo ng OEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Dahil ang bago ngayon, upon verification ng kontrata nyo sa Polo Office sa ibang bansa, ay na-update na ang PAPSBAM account nyo at nakapag-generate na ng OEC. Kaya nga napapansin ng karamihan na nung nagpa-verify sila ng kontrata, ay ready to print na ang kanilang OEC. So kapag ganun guys, ay hindi nyo na kailangan pang pumunta sa POA Office sa Pilipinas
dahil kailangan nyo lang ipaprint ang UEC na nasa POPSBAM account nyo. Ang kailangan lang sumadya sa PUA office ay kapag hindi pa updated ang UEC nyo sa inyong POPSBAM account, dahil minsan ang system ay hindi pa nag-a-update. So kapag hindi pa updated ang POPSBAM account nyo at hindi pa kayo nakapag-acquire ng UEC sa inyong POPSBAM account, ay kailangan nyo sumadya sa PUA office or sa pinakamalapit na PUA office sa lugar nyo. At kailangan nyo dalhin ang inyong passport, visa at ang inyong Polo verified contract. Hindi na guys kailangan ng sworn statement at lalong-lalo na ang insurance. So hindi na yan kailangan guys. Sa mga naghihingi ng sworn statement ay hindi nyo na yan kailangan. At inuulit din natin guys na kapag isa kayong OFW o nagtatrabaho sa abroad na may employment changes, for example, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name, kahit pareho pa rin ang owner, mga nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa PUA sa Pilipinas. Sa mga nakapag-verify naman at maaga nakapag-acquire o nakapag-generate ng UEC at aabutan ng expiration ng kanilang UEC bago pa man sila makabalik sa ibang bansa, ang gagawin nyo lang guys ay mag-reacquire ng bagong UEC gamit ang POPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong UEC. Hindi kayo makakapag-reacquire kung still valid pa ang UEC nyo. So makakapag-reacquire lang kayo ng bagong UEC after na ma-expire ito or after ng expiration. Kung sakali man hindi kayo makakuha ng bagong UEC at yung expiration ay dikit na sa flight date nyo, ay pwede kayong dumaan sa PUA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA at sa Clark International Airport. At bukas sila 24/7. Sa mga nagtatanong naman na dati ng mga documented OFW at dati na nakapag-verify ng kontrata at uuwi, babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes, kailangan pa daw ba mapaverify ng kontrata? Ang sagot guys, kung wala namang employment changes or kung wala namang nabago sa kontrata nyo, ay hindi nyo na kailangan ng panibagong Polo verified contract. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UEC exemption online at dalhin nyo na lang ang inyong latest printed contract at ang lumang Polo verified contract just in case man hanapin ito sa immigration. Saan ba kinukuha ang latest printed contract or ang bagong kontrata? Kinukuha yan guys sa inyong employer. Kung nandito naman kayo sa UAE, ay pwede kayo magpaprint ng kontrata nyo sa any Tahsil office kung ayaw kayong bigyan ng kontrata nyo ng inyong employer. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account.